Okay, so share ko sa inyo 'to guys 'no, kung paano natin ma-fix yung, ganitong issue sa ating Android phone device guys 'no. Ito guys yung, could not sign in, there was a problem communicating with Google servers. Try again later guys. Okay, so yung ganitong mga issue guys ay maaaring naka-connect lang ito guys sa ating, date and time guys no, at sa ating, mga application guys, okay. So para ma-fix natin yung ganitong issue guys, yung gagawin lang natin guys ay i-set natin guys yung date and time natin guys no. So yan yung unang gagawin natin guys. So para ma-set natin guys yung date and time natin guys ay pupunta tayo guys sa ating settings guys. So papaliwanag ko sa inyo guys no at papakita ko sa inyo guys step by step guys no. So back muna tayo. Yan. So yung gagawin natin, pupunta tayo guys sa ating Android phone device settings. Kung makita nyo guys, ito yung settings guys sa aking Android phone device. So click lang tayo dyan. So wait lang guys no. Yan. So pagdating natin dito guys sa ating settings guys, sa ating Android phone device guys, hanapin lang natin dito guys yung date and time natin guys dito sa Android phone device settings natin guys. So sa akin guys, dito ko makikita guys yung date and time ko guys dito sa additional settings na ito guys. So click tayo dyan. Yan. So kung makita nyo guys no, ito guys yung date and time ko guys. So click tayo dyan. So pagka-click natin guys ay ito yung lalabas guys no. So kailangan natin ma-set yung set time or date and time guys. So click tayo diyan. Yan, so today is Wednesday, August 2023. August 23, 2023. So kailangan natin ma-set ito guys sa August 23, 2023. Yan. So, yung year natin guys ay okay na siya guys. Yung ano na lang guys no, yung date na lang guys. Date tsaka time guys no. So, wait lang guys no. August, saan ba to? August 23. Yan, August 23. Tapos, next tayo guys, August 23. Okay na siya guys no. Yan, na-set na natin guys. August 23, 2023 guys. So next natin guys yung gagawin natin guys ay iset natin guys yung time natin guys no. So yung time ngayon ay 12:11 PM. So set natin guys sa 12:11 PM. Yan, so wait lang guys no. 11 PM yan. So yan siya guys no. So sa akin guys ay na-set ko na guys yung date and time ko guys. So okay na to siya guys. So yung susunod nating nagagawin guys, so back muna tayo guys no. Yan. So kung makita nyo guys, na-set na natin guys yung date and time natin. So kapag yung could not sign in issue ninyo guys ay ganon pa rin guys, ay hindi pa rin siya nakukuha guys sa set guys ng date and time guys. Yung gagawin natin guys, yung pangalawang gagawin natin guys ay pupunta tayo ulit guys sa ating settings guys no. So punta tayo guys sa ating settings ulit. So wait lang guys no. Yan. So back muna tayo. So yung gagawin natin dito guys sa settings natin guys ay pangalawang gawin natin guys ay i-clear data natin guys yung application guys, na kung saan guys ay kung saan siya ay nagkakaroon guys ng issue guys no, ng cold sign in guys. Okay, so hanapin natin guys yung application natin, yung app list natin or yung application management natin. So kung makita nyo guys no, ito yung application management ko guys. Yan, so halimbawa guys no, nandito na tayo guys sa app management natin guys no, or dito guys sa app list natin guys, or dito guys sa app management natin guys. So yung gagawin natin dito guys ay mag-clear data tayo guys sa mga application guys na nagkakaroon guys ng cold sign in guys no. So halimbawa guys, nandito tayo guys sa Chrome Beta guys. Ito yung Chrome Beta na ito guys no. Halimbawa guys ay nagkakaroon tayo dito ng issue, lumalabas guys yung cold not sign in dito sa application na ito. So yung gagawin lang natin dito guys ay click lang natin guys yung Chrome Beta guys or yung browser na ito. Yan, kung ito yung ginagamit nyo guys na browser. So yung gagawin lang natin guys ay i-click lang natin guys yung first tab na ito guys no. Itong first tab na ito guys. Tapos yan, so unahin natin guys no, click natin yung first tab. Tapos click natin guys yung first tab na ito guys. Yan. So pagka-click natin guys ng first tab guys, so bakit pala natin kailangan i-click guys yung first tab na yan guys? So kailangan natin i-click yung first tab na ito guys
para habang nag-clear tayo ng data guys ay hindi nag-running yung data usage ng isang application guys. Okay? So para ma-clear data natin guys yung application na ito guys, i-click lang natin guys yung storage. Click natin yan. Storage usage na ito guys. Yung click natin. Tapos click natin guys yung management space na ito guys, no? Ito guys yung management space na ito guys. So click natin yan. So pagka-click natin yan guys, ay i-click natin guys yung clear all data na ito guys. Para ma-refresh guys, no, yung application natin guys. So click natin yung clear all data. So click natin okay. Yan. So nag-zero na guys yung cache niya guys, no. Yan. So back tayo. So na-fix na natin guys yung issue dito guys sa Chrome Beta guys. So sunod natin guys, no. So halimbawa guys, nagkakaroon rin tayo ng issue dito guys sa Google Chrome browser natin guys. So pwede nyo pala guys, no, i-click yung show system processes na ito guys para makita natin lahat guys yung application list natin guys, no, at yung mga naka-default na application guys. So click natin guys yung show system processes na ito guys para makita natin guys yung lahat ng application natin guys, no. So click natin yan. So yan guys, no. So makita na natin dito guys yung mga naka-default na application guys, no. So halimbawa guys, no, hanapin natin dito guys yung mga ibang browser natin guys. Yan. So sa inyo guys, minsan ito yung ginagamit natin guys, no. Ito guys yung Chrome na ito guys, Chrome browser na ito guys. So halimbawa guys, nagkakaroon tayo dito ng issue guys sa ating Chrome browser guys. Lumalabas yung could not sign in guys kapag nagla-login tayo guys sa ating Google account guys, no. So para ma-fix natin guys yung could not sign in guys, para hindi na siya lalabas guys yung could not sign in, i-click lang natin to guys, no, yung Chrome browser natin na ito. Yan, so pagka-click natin guys ng Chrome browser natin, i-click lang natin guys yung force stop na ito. Yan, para hindi mag-running guys yung data usage niya habang kiniklear natin guys yung data. So click lang natin yan. Click natin guys yung force stop. Yan, so pagka-click natin guys ng force stop guys, no, ay isunod natin guys, i-click guys yung storage usage na ito guys. Ito guys, no. Yan, so click natin yan. Click natin guys yung manage space. Yan. So pagka-click natin guys ng manage space guys, ay ito yung lalabas guys, no. So i-click lang natin guys yung clear data na ito. Yan. Para ma-refresh guys yung application natin guys at hindi maglabas guys yung error na could not sign in guys. Okay? So click natin guys yung okay. Yan. So i-click rin natin guys yung clear cache. Yan. Yan. So 0 na siya guys. So yung browser natin guys ay naka-refresh na siya guys, no. So back tayo ulit. So back tayo. So halimbawa guys, no, sunod natin guys, na-fix na natin dito guys yung issue guys sa Chrome browser natin, hindi na siya lumalabas guys, no. So pwede nyong dagdagan guys, no. So kung nagkakaroon rin guys ng could not sign in dito sa ibang browser natin or sa ibang application guys, ay ganun lang yung gagawin natin guys, no. So i-click lang muna natin guys yung force stop, tapos i-clear natin guys yung data guys, or yung cache guys, no, or yung cache guys. Yan. So halimbawa guys, nagkakaroon rin tayo dito ng issue guys sa browser natin guys na Google. Ito guys, no. Yan. So nagkakaroon rin tayo dito ng issue guys sa Google browser na ito guys. Ay i-click lang natin guys yung browser na ito. Yan. So pagka-click natin guys, i-click natin guys yung force stop. Click force stop guys. Yan, ito guys, no. Click natin yan. Tapos click natin guys yung data storage guys or storage usage guys. Yan. So i-click natin guys yung manage space para ma-refresh guys yung application na ito guys or yung browser natin na ito. So click natin clear data. So click natin guys yung okay. Yan. Tapos click lang natin guys yung clear cache. Yan. So okay na siya guys, no. So na-fix na natin dito guys yung issue natin guys dito sa browser natin dito guys sa Google na ito guys. Google browser natin guys. So halimbawa guys, no. At isunod natin ito guys, no. Kung nagkakaroon rin tayo dito guys ng issue guys sa ating Google Play Services guys or dito guys sa Google Play Store guys, ay kailangan rin natin guys i-clear data guys at i-force stop guys, no, para ma-refresh guys yung application na ito guys.
Yan. So, click natin guys yung Google Play Services. Yan. So, ito kasi guys yung Google Play Services guys ay kailangan rin natin ito guys i-clear guys no para ma-refresh din siya guys no. Para kapag magagamit tayo guys ng Google Play Store natin guys ay hindi lalabas guys yung call not sign in guys. So, i-click natin guys yung storage usage. Yan. Tapos, i-click natin guys yung manage space. Yan, tapos i-click natin guys yung clear data. Tapos click natin guys yung delete. Yan. So, na-refresh na siya guys, no? Yan. So, 0, 0 na siya guys. Yan. Yan. So, wait lang natin guys. Yan. So, okay na siya guys, no? So, back tayo guys. Yan. Susunod natin guys gagawin guys yung Google Play Store guys. Yan, ito yung Google Play Store natin guys, no? So, kailangan natin i-clear data to na ito guys para ma-refresh natin guys, no? So, ganun pa rin guys, no? Same lang yung gagawin natin. Click natin guys yung force stop. Click force stop. Tapos, click storage usage guys. Tapos, clear data guys. Click natin guys itong clear data na ito guys. Click natin yan. Tapos, click natin guys yung clear. Yan, so recomputing size siya guys, no? So wait lang natin guys. Yan, so okay na siya guys, no? So na-clear na siya guys, no? Na-clear na guys yung clear data niya, na-clear na rin yung clear cache niya guys, okay? So ngayon guys, ay back tayo. Yan, so hanapin pa natin guys, no? Yung ibang nag-error or nagkakaroon guys ng call not sign in guys, no? So halimbawa guys, no? Dito sa maps guys, so, kung gusto nyo gamitin guys, so sa akin hindi ko siya ginagamit. Kaya, hindi rin ako mag-clear dyan guys. Yan. So, kung sa inyo guys, pwede nyo i-clear yung guys, no? Kung nagkakaroon guys ng issue guys ng call not sign in guys. Yan. So, halimbawa guys, no? Sa YouTube natin guys, no? So, kapag yung sa YouTube application nyo guys, ay lumalabas din guys yung call not sign in guys sa YouTube nyo guys. Yung gagawin lang natin guys, i-click lang natin yung guys, no? Same procedure guys, no? I-click natin guys yung first stop guys. So, click natin first stop. Tapos, click natin guys yung storage usage guys. So, click natin guys yung clear data. Yan. Click natin clear. Yan. So, recomputing. Yan. So, okay na siya guys, no? So, kapag na-clear na natin guys, ibig sabihin guys ay mapipix natin guys yung issue guys na call not sign in guys. Okay? So, kasi guys yung ganong issue guys ay error lang yun siya guys, no? So, maaaring nakakonect lang guys sa ating date and time kaya hindi matuloy-tuloy guys yung pagbabrowse natin guys sa isang application guys. Kasi kailangan mag-match guys, no? Kailangan mag-match guys yung date and time guys natin guys sa ngayon at sa Wi-Fi guys or sa connection natin or sa data natin or mobile data natin guys. Kaya kailangan natin guys i-match guys yung date and time guys. At kung hindi siya madala sa date and time, kailangan natin guys i-clear data guys yung mga application natin na nagkakaroon guys ng issue na call not sign in guys sa ating Android phone device guys. Okay? So ganun lang guys, no? Ganun lang kadali guys kung paano ma-fix natin guys yung call not sign in guys sa ating Android phone device guys. Okay? So maraming salamat sa panonood guys, no? And stay safe always guys.